Hello, kamusta tayong lahat? I worship the Almighty Father because of His gloriousness and His mightiness, and no one can equal His power. Our Father is powerful. He created the world. He created us. All of the things that we can see, our Father created it. And we do not own anything in this world. The Almighty Father owns all of the things that we can see. And our Almighty Father also owns our soul. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Wala tayong may pagmamalaking kayamanan, wala tayong may pagmamalaki na yung ating katawan ay atin, pati yung kaluluwa natin hindi natin mabebenta. Because it is the Lord's. And I glorify the name of Jesus Christ for His suffering on the cross, for His love for us, and for obeying the Almighty Father. And He will be the judge of this world, which is written in the book of Revelation. He is the King of Kings and the Lord of Lords. He is the man clothed in linen, the man with an inkhorn. And He has the book of life. Si Jesus ang nagsusulat ng names natin sa Lamb's book of life. Ang Lamb, si Jesus Christ, kasi siya yung offering para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya pag gina-glorify natin si Jesus Christ, nag-glorify din si Almighty Father. Napupuri din si Almighty Father. At pag napupuri si Almighty Father, napupuri din si Jesus Christ, kasi si Jesus Christ ang nag-introduce sa atin kay Almighty Father. At si Almighty Father naman, gumaganda ang tingin niya sa atin because of Jesus Christ. Nagiging perfect ang itsura natin. Dahil sa dugo ni Jesus Christ, tayo ay napatawad. Naintindihan na natin, ano? So, hindi na tayo maliligaw. Wala nang makakapanloko sa atin. Hindi na tayo maliligaw. Nandito sa Bible lahat. Basahin natin ang Bible. Kahit huwag kayo manood. Hindi ito reverse psychology. Baka sabihin nyo, ay nila-reverse psychology kami. Huwag daw kami manood, ibig sabihin, manood kami. Hindi. Much better if you read it on your own. The Bible. And get to know our Father and Jesus Christ. And ask the guidance of the Holy Spirit so that you may understand the words of our Father. The manual of our life. The Bible. Andito lahat sa Bible. Lahat nandito. I-check niyo. Pati yung mga sakit, no? Alam natin na yung mga sakit, saan nanggagaling? Kaya tayo namamatay, nagkakasakit dahil sa kasalanan. At dahil na rin sa mga madudumi na mga bagay na nakakain natin. Dahil matigas ang ulo nga natin. Pero ngayon, kahit ano pwede na natin kainin dahil meron na tayong future and the hope. Yun ay si Jesus Christ. Kaya, inalaw na ni Almighty Father, dahil matigas ang ulo natin, kahit anong kainin nyo, pwede na. Noon, pinagbabawal kumain ng mga fats, ang kidney ng mga animals. Ngayon, lahat kinakain na, gutom. Pero may dahilan pala yun kaya pinagbabawal ni Almighty Father. Pero dahil sa matigas ang ulo natin at yung nahawa na tayo na nahawa, no? Nakain na ng mga magulang natin, ng mga ninuno natin. So dumaloy na sa dugo natin. So kahit hindi tayo kumain, kung yung ninuno mo naman kumain, dadaan din sa iyo, dadaloy din yon. Dahil nga
nakain na. Hawa-hawa, no? Kaya nga 'di ba pag sa doktor tinatanong ano ang sakit ng mga magulang mo or mga ninuno mo. So naiintindihan na natin ano? At doon nagugat 'yon sa kadumihan. Literal na kadumihan. Okay? Kaya nga gumagamit si Almighty Father ng hyssop para ma-disinfect. Mang-disinfect 'yon yung hyssop or Azov. Marami nun sa Middle East. Azov ang tawag nila. Na hanggang kaya ginagamit na gamot na antibiotic para sa mga matatapang na mga matitinding mga sakit. Ang galing ni Almighty Father, alam niya na matitigas ang ulo natin. Sobrang advanced ang isip ni Almighty Father. Imagine ilang taon na tong Bible. Kailan na-create ang mundo na to? 5,000 years ago? 6,000 years ago? Matagal na yun. Ang dami na nating salinlahi. Pero alam ni Almighty Father, lahat-lahat. Pati yung mga gagawin natin, alam ni Almighty Father. At saka di ba nabanggit ni Almighty Father, kung gaano kadami ang inyong mga gods, ganun din kadami ang inyong mga nation, yung mga ano ninyo, mga lahi ninyo. Tama nga si Almighty Father, dahil bawat barangay, anong pangalan ng barangay? Santa Monica, Santa Rita, Santa Barbara, no? San Pedro, San Juan, no? Kung nakalagay sa Bible, di ba nabasa natin kung gaano kadami ang nation or ang bayan ninyo, ganoon din kadami yung mga sinasamba ninyo na mga Diyos-Diyosan or mga false gods. Sabi ni Almighty Father, nabasa natin. Sa Book of Isaiah ba yun? Or Jeremiah? Basahin nyo, ha? Kaya nga sabi ko sa inyo, read it on your own. So that you'll see. At sabihin niyo ako lang ang nakakaalam. Hindi ako ang nakakaalam. Hindi lang ako ang nakakaalam nito. Madami. Hindi lang sinasabi sa inyo. Bakit hindi sa inyo sinasabi? Kasi baka hindi kayo umattend sa kanila, hindi na kayo magbigay ng tithes and offering. Ma-disappoint kayo. Ganon. Kaya hindi sa inyo sinasabi. Ang binibigay lang sa inyong mga salita ay maganda lang sa pandinig ninyo. Para mahikayat kayong umattend, magbigay ng magbigay. Pero hindi kailangan ni Almighty Father ng mga tithes and offerings. Hindi kailangan ni Almighty Father ng ginto. Basura kay Almighty Father yon. Ang kailangan ni Almighty Father tayo, buong buo. Yung heart natin, kailangan ni Almighty Father. Naka-focus lagi sa Kanya. No? At pag naka-focus lagi yung heart natin kay Almighty Father, lahat na ng mga bagay dito sa mundo na makikita mo, hindi na importante. Parang madilim na sa paningin mo yung mga bagay sa mundo nito. At lumiliwanag ang pandinig na, pagkita natin kay Almighty Father. Pati ang pandinig natin, magiging maliwanag. Kasi ano yun eh, no? Pag maliwanag ang mundo na to sa'yo, maliwanag at malakas ang pandinig mo sa mundo, sa mundo na to sa'yo, ang mundo na to sa'yo, hindi mo marinig si Almighty Father, hindi mo siya makikita. Hindi mo siya maiisip. Pero pag madilim sa'yo ang mundo na to, tapos nakafocus ka kay Almighty Father, mas maliwanag ang tingin mo ngayon kay Almighty Father. Mas naririnig mo siya. Kaya yung focus natin kay Almighty Father. In every aspect of our lives, i-apply natin kung paano natin mapiplease o mapapasaya yung tatay natin, si Almighty Father. So yung mga lumaki na walang tatay or wala ng mga magulang, hindi kayo nakaranas ng pagmamahal ng tatay ninyo,
Marami. Maraming mga tao na kahit may mga tatay sila na kinagisnan, hindi sila nakaranas ng pagmamahal ng tatay nila. Si Almighty Father. Nagbibigay ng pagmamahal, mahal na mahal niya tayo. Kaya nga tayo mayroong mga trauma, may mga pains. Walang nag-iingat sa atin, walang nag-aalaga sa atin ng bata tayo. Nagkaroon ng hinanakit sa magulang or sa mga nag-aalaga sa inyo kayo, no? O tayo na lang. Nagkaroon kayo ng hinanakit. Pero mawawala lahat ng yun dahil kay Almighty Father. Pag makasama natin siya, makikita natin ang difference. Kasi hinahanap-hanap natin siya eh. Nasa puso natin siya, hindi lang natin siya makita, hindi lang natin alam kung papaano, saan. Kaya ngayon, tinatawag na tayo ng tatay natin. Nire-reveal na niya yung sarili niya sa atin. Return to me, sabi ni Almighty Father. Bumalik kayo sa akin. Dahil sa Kanya tayo galing. Siya ang nag-create sa atin. Kaya may karapatan si Almighty Father sa atin. Dahil creation niya tayo. Pagmamayari niya tayo. May karapatan siya. Sino lang sasambay natin? Sino lang ang paglilingkuran natin? Sino lang ang i-acknowledge natin? Si Almighty Father? Si Jesus Christ? At ang Holy Spirit? Yung mga leaders, religious leaders ng mundo na to, baliwala yan. Maliban kay Almighty Father, kay Jesus Christ, at sa Holy Spirit, wala ka ng iba pang dapat na i-acknowledge or sambahin. Mas binibigyan ninyo ng importansya ang mga religious leaders ninyo. Nakapareho nyo lang din na tao. Pero mas angat sila sa inyo. Bakit? It's because of the tithes and offerings na binibigay ninyo. Kaya umangat sila. At kayo ay nasa ibaba. Si Almighty Father hindi ganun. Iaangat niya tayo. Pag nagpapakumaba tayo kay Almighty Father, itataas niya tayo. Ganon yung totoong tatay. Ganon yung totoong nagmamalasakit. Ganon yung totoong nagmamahal. At wala siyang nililihim sa atin. Hindi nagsisecret si Almighty Father. Yung mga religious leaders din niya, may mga secrets yan. Hindi nila sasabihin sa inyo. Okay? Matagal na akong uma-attend sa mga gathering of Christians. Bata pa lang ako. Pero yung mga binabasa ko ngayon, hindi ko naririnig. Sa kung saan kong inatinan, marami akong inatinan. Hindi ko narinig. Yung tungkol sa offering, na sinasabi dito sa Bible, na ang importante tayo, hindi ang offering. Hindi ko naririnig yun na sinasabi ng mga religious leaders. Bakit? Kasi nga gusto nila ng offering. Pero nakalagay sa Bible, hindi kailangan ng offering. Hindi lang gusto ni Almighty Father. Tayo mismo, buong pagkatao natin. Kahit si Jesus, di ba? Ano sabi ni Jesus? Nagbibigay kayo ng tithes and offering, pero hindi rin naman ginagawa ang tama, ang righteousness. Baliwala rin. So, hindi importante ang offering and tithes. At kahit yung, ulitin ko, yung kasama ni Jesus na napako, nagbigay ba ng offering yun? Hindi. Nabaptize ba yun ng water? Hindi. Nagtiwala siya kay Jesus. Nagpakumbaba siya. At natakot siya sa kung ano man ang kahihinatnan ng kaluluwa niya. Kaya isinama ni Jesus Christ, yung magnanakaw na yun, nakasabay ni Jesus Christ na pinako. Ganon kasimple.
Wala nang mga seremonyas, walang ceremony. Wala kang babayaran. Walang bayad ang salita ng Diyos. Libre. Freely you receive, freely give. Freely you receive the word of the Lord, you freely give it to people. Ganon, hindi yung kayo ang manghihingi. Freely give it to people, the word of the Lord. Kailangan ng mga tao. Dahil mayroon tayong responsibility as followers of Christ to share the word of the Lord. Walang bayad. Idadagdag ko lang, napapansin nyo ba pag tapos na yung service, no? Saka offering time. Parang, ito na, magbabayad na kayo tapos na yung service. Parang ganon, ha? Tapos nakalagay doon yung pangalan mo, ililigay mo. Bakit lagi kailangan palagay yung pangalan? Di ba sabi sa Bible, pag nagbigay ka, hindi na dapat lagay pa yung name. Bakit nyo gusto pang ilagay yung name ng mga tao? Huwag mo na ipaalam sa kaliwa mong kamay ang gagawin ng kanan mo ng kamay. Di ba? Nakalagay sa Bible yon. So bakit gusto nyo pa na may name? At dahil doon, galit si Almighty Father. Kahit sa mga religious leaders, galit siya. Galit sa mga prophets, galit si Almighty Father. Yung mga kunyaring prophet dyan, galit si Almighty Father. Yung mga religious leaders dyan, preachers, pastors, priests, galit si Almighty Father. Walang gumagawa ng tama sa paningin ni Almighty Father. Nakalagay dito, di ba? Recap. Jeremiah chapter 5, run to and fro through the streets of Jerusalem, see now and know, and seek in her open places if you can find a man, if there's anyone who executes judgment, yung nagbibigay ng justice. Alam niyo may justice, di ba? Yung patas. Who seeks the truth, naghahanap ng katotohanan, and I will pardon her. Though they say, as the Lord lives, surely they swear falsely. Mga sinungaling. Pinaparusahan na ni Almighty Father, hindi pa rin nagsisisi. Hindi nila nakikita or hindi nila alam na pag nagalit na si Almighty Father, na kaya sila nakakaranas ng pain and suffering is because of the wrath of the Almighty Father. Hindi nila naiintindihan. Anong sabi ni Almighty Father? Surely these are poor. They are foolish, for they do not know the way of the Lord, the judgment of their God. Hindi alam ng tao. Binabanggit dito pati religious leaders Hindi ko salita to. At lahat ay naghahangad ng mga bagay kung anong meron ang kanyang mga kaibigan or kapitbahay or ang mga tao. Naghahangad. Hindi masatisfy. Lahat may kapalit to gain something. Ipagpipray natin, o sige, magkano ang bayad? Ba't ganon? Ay, nakalagay Pag sinasabing harlotry, laging may kapalit yon in exchange of something. Pag sinasabing harlotry.
So, bibigyan ni Almighty Father ng justice yung sarili niya. Kasi nga, rebelde tayo. Matigas ang ulo natin. We betrayed our Father because of money, because of fame, because of power. Yung mga religious leaders, they feel so powerful. Don't you know that? Alam niyo ba yun? They feel so powerful, the religious leaders. Hindi dapat yan. Hindi dapat natin maramdaman yan. Dapat ang power natin from the Almighty Father. We humble ourselves before our Father. Kaya magpapadala si Almighty Father ng kanyang mga tao, mga tauhan niya. Na nakita naman natin sa Book of Revelation. Yung mga the bowl of the wrath of God. At kaya tayo paparusahan, it's because we have forsaken our Father and we served foreign gods. Ano ba yung mga foreign gods? Marami kayong mga santo, santa. Ano ba yung meron kayo? May mga Lucky Charms. Kilala ba ni Almighty? Nagtataka lang ako, kilala ba ni Almighty Father? Yun yung mga tinatawag niyo ng mga pangalan. Sino nag-invento nun? Walang representative si Almighty Father. Si Jesus Christ, wala siyang representative. Ang pinadala yung Almighty Father, si Jesus Christ. So si Jesus Christ, wala siyang representative dito sa mundo. Buhay si Jesus Christ, ang pinadala niya, Holy Spirit. So hindi tayo natakot kay Almighty Father. Dahil sa mga kasalanan natin, hindi natin alam na nagkakasala tayo. Kaya dapat i-search natin yung heart natin. Tingnan natin, Lord, nasa tama pa ba ako? Na ways mo, Lord God? Nasa righteousness mo pa ba ako? I-check natin kay Almighty Father. At sabihin ng mga religious leaders, yung nasa Bible, na hindi kailangan ng tithes and offerings. Yun na justify yung tithes and offerings. Kaya ngayon, nakakala ng mga tao, pag nakapagbigay sila ng tithes and offerings, shoot na sa heaven. Akala nila, hindi nila alam, hindi yun. Hindi yun. Sinasabi, ang pagpapala, bibigyan ng pagpapala dito sa lupa. Hindi yun ang totoong treasure. Ang totoong treasure si Almighty Father. Bakit hindi niyo sabihin sa mga tao? Si Almighty Father ang totoong treasure. Na wag mag-ipon ng kayamanan dito sa mundo dahil masisira lang. Meron bang nag-preach ng ganun ngayon? Wala, diba? Dahil that's selfish. Greedy. Prideful. Dito sa verse 31 ng Jeremiah chapter 5, the prophets prophesy falsely. Ang daming mga false prophets ngayon. Nasa iba-ibang mga countries, hindi ko lang alam, meron ba dito sa, meron yata rito sa Pilipinas, nakita ko. Nagpa-prophesy, wala sa Bible ang sinasabi. Ito pa, and the priests rule by their own power. So they feel powerful, ang mga priests. Or, hindi lang priests to, religious leaders, preachers, pastors. Gusto niyo pa reverend? Your most highness, ganun ba ang gusto ninyo na tawag? Most reverend. Pero nandito si Jesus Christ, ang tawag sa kanya, Jesus. Teacher.
Pero kayo, gusto niyo pa most senior, I'm the senior pastor, I'm the senior leader. Doon pala makikita mo yung pride. Arrogance of the people. Gusto ng title. Para kay Almighty Father, bali wala ang title. Kaya lagi natin iisipin, si Almighty Father, si Almighty Father. Ito ba ang gusto ni Almighty Father? Masaya ba si Almighty Father sa ganito? Nawawala na tayo sa tamang path. Dahil yung focus ng tao, nasa mundo na lang na to. Nakikisali pa sa government. Huwag kayong makisali sa government. Mga pastors, preachers, and priests. Huwag kayong makisali. Dahil, sino ang creator ng mundo? Si Almighty Father. Kaya niya pigilan yung mga religious leaders, yung mga government. Kayang pigilan ni Almighty Father yun, pero hindi niya ginagawa. Tapos kayo ay pipigilan ninyo. Nakikisali kayo? Bakit kayo nakikisali? Ha? Kasi feeling niya may power kayo. Kaya nga nakalagay dito oh. The priests rule by their own power. Hindi ko pinapahirapan ang buhay ninyo, ha? Binabasa natin sa Bible. Meron pa kayong yung sa Congress, yung group sa Congress na tumatakbo kayo. May tawag dun pero wala kayong distrito, pero meron kayong group, ha? Ano bang tawag doon? Pero wala kayong distrito, naintindihan nyo. Pero meron kayong group ng mga magsasaka, group ng mga ahente, mga ganon. Pero nasa Congress. Sinusuportahan nyo at meron kayong party list. Thank you. May party list pa kayo, ha? Akala nyo, hindi ko alam. May party list. Tinatago nyo pa yung party list ninyo. Tapos sasabihin nyo sa mga members ninyo, ito ang iboto yung party list. Ba't nakikisali kayo sa government? Samantalang si Almighty Father, magtatayo siya ng government dito. Doon tayo mag-focus. Hindi sa focus hindi kayo dapat mag-focus sa ngayon. Dapat mag-focus tayo kay Almighty Father, yung sa itatayong government ni Almighty Father. Yun yung forever the government, the kingdom of our Father. Hindi na naiintindihan. Dito tayo sa Jeremiah chapter 6. Oh, you children of Benjamin, gather yourselves to flee from the midst of Jerusalem. Blow the trumpet in Tekoa, and set up a signal fire in Beth Haserem, for disaster appears out of the north, and great destruction. Binanggit na naman ang north. Yung disaster, manggagaling sa north. Saan ba ang north? Heaven. Manggagaling kay Almighty Father, disaster, and tragedy, ang calamity. Anong ibig sabihin ng name na Benjamin? Children of righteousness. Oh, children of righteousness. No? Gather yourselves to flee from the midst of Jerusalem. Mag-congregate kayo, children of righteousness, mga anak ni Almighty Father. Sabi dito, sa chapter 6. Run away from sin. And then blow the trumpet in Tekoa. Tekoa means trumpet in Judah. So blow the trumpet in Judah. Ibig sabihin ng blow the trumpet, mag-a-announce ka. I-announce mo, i-broadcast mo sa mga tao.
and set up a signal fire. Alam niyo ba yung signal fire? Yung usok, tatakban mo ng tela, tapos itataas mo gano'n yung usok, signal yun eh. Hirap explain. Yung fire, tatakban mo ng tela, tapos itatanggalin mo yung tela. So may usok na lalabas, tapos tatakban mo ulit yung fire. Tapos tatanggalin mo ulit ng takip, lalabas na naman yung usok. So yun yung signal fire. Ibig sabihin, magbigay ng warning. Broadcast or announce the nations and warn the people. Ito ang ibig sabihin nito. For disaster appears out of the north, darating from heaven. It will destroy the nation. Pag nation, buong mundo, ibig sabihin, ha? Great destruction from heaven. Kasi north is heaven. I have likened the daughter of Zion to a lovely and delicate woman. The shepherds with their flocks shall come to her, and they shall pitch their tents against her all around. Each one shall pasture in his own place. So yung daughter of Zion, daughter, mga bansa o nasyon na iba-iba ay inihahalin tulad sa lovely and delicate woman or a beautiful and precious lady. So, itong verse 3 naman, the people will live in the land and they will erect their houses and businesses on earth. Each people have their own duties in their own places. So, lalapit ang mga shepherds with their flocks dun sa nation. And they shall pitch their tents against her all around. Magsasama-sama ngayon. Each one shall pasture in his own place. May kanya-kanyang duty. Ang mga shepherds kasama ang mga flock, iikutin yung mga nasyon. Bibigyan ng warning. Okay? Verse 4. Prepare war against her, arise and let us go up at noon. Woe to us, for the day goes away, for the shadows of the evening are lengthening. Prepare war against her, prepare war against the nations. Arise, strike, and let us go up at noon. Woe to us, kawawa naman tayo dahil ang araw ay mawawala. For the shadows of the evening are lengthening. Hahaba ang gabi. Hindi to literal na yung gabi ay hahaba, kundi yung sufferings ng mga tao mahaba. Kasi di ba pag daytime, parang new hope, the dawning of another day. Pero pag sinabing evening, bumaba yung araw, gloomy, malungkot. Kaya yung kalungkutan, for the shadows of the evening are lengthening, mahahaba ang kalungkutan. Arise and let us go by night and let us destroy her palaces. Why let us go by night? Kasi si Jesus will arrive like a thief in the night. Hindi alam kung kailan ang dating ni Jesus Christ. Kaya night, hindi alam. Madilim ang time. And let us destroy her palaces. Her means nation, palaces, lugar sa mundo. No one knows the time and date, for all are busy with their daily activities. For thus has the Lord of hosts said, cut down trees and build a mound against Jerusalem. This is the city to be punished. She's full of oppression in her midst. Hindi lang city ang mapapunish. Dito, inihahalin tulad lang sa isang city. Kasi kay Almighty Father, ang tingin niya sa mundo, maliit lang.
Okay? Kaya city ang tawag. Pero ito ay buong mundo. She is full of oppression in her midst. Pag she, alam naman natin, no? Yung mundo, punong-puno ng oppression. Punong-puno ng kasamaan. Punong-puno ng pride and arrogance. So the people will be punished. People of all nations to due to the evil deeds of the people. Day and night, walang tigil sa kagagawa ng kasamaan ng mga tao. Kaiisip ng kasamaan, wala ring tigil. Verse 7, as a fountain wells up with water, so she wells up with her wickedness. Yung fountain, bubulwak ng tubig yun, di ba? Minsan umaapaw pa. Ganon din ang wickedness or ang kasalanan ng mga bansa or ng mga nasyon. Bubulwak, dumadami, umaapaw na ang kasalanan. Violence and plundering are heard in her. Puro evilness and wickedness. Puro injustices. Abusing people, manipulating, scammers, adulterers, mga power-hungry people, greedy. Violence and plundering are heard in her. Before me continually are grief and wounds. Para kay Almighty Father, nasasaktan si Almighty Father. Those are grief and wounds for our Father. Pag nagkakasala tayo, sinasaktan natin yung tatay natin. Kasi rebellious tayo. Napapalayo tayo sa Kanya. Gusto ni Almighty Father, malapit tayo sa Kanya. Pero pag nagkakasala tayo, napapalayo tayo sa Kanya, nasasaktan si Almighty Father. Sinasaktan natin yung tatay natin. Binabastos natin yung tatay natin. Verse 8, be instructed, O Jerusalem, lest my soul depart from you. Be informed, no? People. Hindi lang to nakafocus sa Jerusalem. Kundi all nations to, all countries. Lest my soul depart from you, lest I make you desolate, a land not inhabited. So yung mga tao dapat ma-inform sila. Or the Lord God will fade away from the people. Aalis si Almighty Father. And He will make the land barren. And no one will be left in it. Walang matitira. Kung hindi tayo magsisisi sa kasalanan natin, tatanggalin ni Almighty Father. Gaya ng sa Book of Isaiah, di ba? Ililinisin lahat. Ganito din ang message sa Jeremiah, lilinisin din ang lahat. Inuulit-ulit ni Almighty Father. Hindi pa rin natin maintindihan, hindi pa rin natin sundin ang sinasabi ni Almighty Father. Dahil sa tingin natin, hindi pa. Or yung iba na hindi maniniwala, mga unbelievers. Kung hindi sila naniniwala kay Almighty Father, kay Jesus Christ, the Holy Spirit. Nasa Book of Romans, chapter 1, ang kapupuntahan nila, eternal damnation. Pero kung follower ka naman ni Christ, pero nag-gossip ka naman, eternal damnation din ang punta mo. Kung greedy ka, pero follower ka ni Christ, eternal damnation pa rin ang punta mo. Kasi hindi mo fully pinapollow, hindi mo fully sinusunod yung utos ni Almighty Father. Dahil kung ang sabi ng Almighty Father, huwag kang papatay ng tao, pero nagsinungaling ka. Yung nagsabi na huwag kang papatay ng tao, yun din ang nagsabi na huwag kang magsinungaling. So lahat ng yun ang kapupuntahan ng eternal damnation. Iisa lang. Walang mortal sin, common sin man tawag sa iba. Dahil lahat ng kasalanan, nakakasakit ng tao. Na alam niyo ba yan? Lahat ng kasalanan. Nagsinungaling ka sa tao, masasaktan yung tao. Nagsinungaling ka eh. Chinismis mo yung tao. Sinaktan mo yung tao. Kasi chinismis mo siya eh. Pinatay mo yung tao, syempre, ano pa yun? Pinatay mo na yun. No? Pinatay mo na rin indirectly.
Chichismis, ganon. Paninirang puri. Rampant yun. Prevalent sa mga congregation. Ang galing mang chismis. Maraming chismis sa mga congregation. Alam niyo ba yon? Pag nagsasama-sama ang mga Christians, nagchichismisan ba kayo? Kunyaring Christians, pero pag nagchichismisan kayo, shoot din sa eternal damnation. Hindi ginawa yung congregation na mag-convene kayo para mag-chismis ng mga tao. Ginawa yon para ang pag-uusapan ay tungkol sa salita ni Almighty Father. Sa mga ginawa ni Jesus Christ. Sa mga ginagawa ng Holy Spirit. Yun, kaya tayo nagko-convene, nagko-congregate. Pero ang ginagawa ng mga tao, nagchichismis, naninirang puri, naghahati-hati kayo, nagbabahabahagi kayo. Alam ko yon, bata pa ako, nakikita ko na kayo. Kung noon nangyayari yun, ngayon pa rin nangyayari. Nakita ko nangyayari ngayon. Bakit hindi kayo mag-solid? Magsama-sama. Bakit kasi iba-iba pang mga pangalan, ganon? Ba't hindi nila na magsama-sama? Isang Diyos lang naman ang sinasamba natin. Si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Bakit kasi ang gusto ninyo, mamuno. Yun ang gusto kasi ninyo. Hindi, magtatayo ako ng sariling congregation. Ako nang mamumuno. Ganon. Kasi nga gusto nyo nga yung offering. Yun eh. Gusto nyo yung power. Hindi pwedeng yung branches lang na gano'n, tapos iisang pangalan. Gusto nyo pa madami, iba-iba. Hindi, ihihiwalay tayo dyan. Iba tayo. Ganon pa gusto ninyo. Di ba kasalanan yon? Nabasa natin, di ba? So lahat ng, hindi ako matatapos. So lahat ng mga congregations ngayon, galing yan, saan? Galing yan sa missionary. May mga missionary na mga Christians from other countries pumunta dito sa bansa natin. Okay? And then they shared the word of the Lord. Ngayon, nagkaroon kayo ng isang congregation. Nagkaroon kayo ng disagreement. Nag-split kayo. Kaya ngayon, pag i-check mo, dati pala tong member dito, pero ba't sila mag-aaway ngayon? Ganon. So, kasalanan yun. Ayaw ni Almighty Father nun. O, hindi nyo alam, mapupunta tayo sa impyerno pag gano'n ang ginagawa natin. Ako, wala akong church. Wala akong congregation na ina-attendan. I encourage you to read the Bible. Hindi ko makita kung saan yung kasama ko. Hinahanap ko pa rin sila. Ang leader ko, si Almighty Father. Siya ang nagtuturo sa akin. Hindi ko alam lahat ng mga binabasa natin. Honest ako sa inyo, hindi ko to alam. Sabay-sabay tayong natututo. Verse 9, Thus says the Lord of hosts, they shall thoroughly glean as a vine, the remnant of Israel, as a grape gatherer. Put your hand back into the branches. Ibalik mo ang iyong kamay sa branches. Ano yung branches? Sino ba yung mga branches? Tayo, di ba? Si Jesus ang vine, we are the branches. Ibalik mo yung kamay mo sa branches. Bumalik tayo kay Almighty Father. Kasi, ano mangyayari? They shall thoroughly glean as a vine, the remnant of Israel. Alam niyo yung glean? Hahakutin yun. Ha? Isa-isang, pag sinasabing glean as a vine,
mag-reap na ng mga grapes, tatanggalin na yung lalagyan, okay? Grape gatherer yun ang glean, lilimasin pala, limas, no? Limas lahat. Kaya as a grape gatherer, put your hand back into the branches. Dumikit tayo kay Almighty Father, go back to the Creator, because disaster is looming. Kailangan natin si Almighty Father. Bumalik tayo sa Kanya. Verse 10, to whom shall I speak and give warning? Sino ang pagbibigyan? Sino ba ang kakausapin ko para bigyan ko ng warning? Sabi ni Jeremiah, that they may hear, para madinig nila at maintindihan nila. Indeed, their ear is uncircumcised and they cannot heed. Yung tenga nila, madumi. Puro mga kadumihan lang ang gusto nilang marinig. Hindi nila gustong marinig yung mga salita ng Diyos. Hindi nila gustong marinig yung mga warnings ng Almighty Father. Behold, the word of the Lord is a reproach to them. They have no delight in it. Ayaw nila ng salita ng Diyos. Galit sila kay Almighty Father. Galit sila sa salita ng Diyos. Pag pinagsasabihan sila, ayaw nila. Ayaw nilang makinig ng mga warnings. Kayo, ayaw ba rin yung makinig ng mga warnings ni Almighty Father? O, nandito pala kayo sa Bible kung ganon. Kung ayaw nyo madinig. Kasi warning to ni Almighty Father eh. Behold, the word of the Lord is a reproach to them. They have no delight in it. Do you delight in the warnings of the Almighty Father? In the word of our Father? Kung tunay kang anak ni Almighty Father, matutuwa ka sa kanyang mga salita. Pero kung if you have no delight in the words of our Father, it's if the word of the Lord Almighty is a reproach to you, kinainisan mo, then you are not of the Lord's. Verse 11, therefore I am full of the fury of the Lord, I am weary of holding it in. I will pour it out on the children outside. And on the assembly of young men together, for even the husband shall be taken with the wife, and the aged with him who is full of days. Napagod na si Jeremiah. Therefore, I am full of the fury of the Lord. Napagod na siya. I am weary of holding it in. Hindi ko na kayang isuppress, sabi ni Jeremiah. Isasabihin ko na to sa mga tao. I will pour it out on the children outside. Children outside. Young men together, and on the assembly of young men together, sa mga youth. Even the husband shall be taken with the wife, sa mga adults. The aged with him who is full of days, mga old people. Anong ibig sabihin nito? Ipagsasabi sa mga bata, sa youth, sa mga adults, at sa mga old people na ang salita ng Diyos, bigyan ng warning. Different ages and different nations. Lahat ng age bracket. Verse 12, and their houses shall be turned over to others. Wala nang titira sa kanilang mga bahay. Dahil, kung hindi sila makikinig, wala na magmamana ng kanilang mga bahay. Wala nang titira sa bahay nila. Fields and wives together, for I will stretch out my hand, sabi ng Almighty Father, against the inhabitants of the land. The Lord God will smite people. Different ages, mga children, youth, adults, and old people. Wag na tayong mag-alala sa mga children. Alam naman natin pag ang children ay innocent, babalik sila kay Almighty Father. Yung soul nila, they are so blessed. Alam niyo ba yon? Pero pag ikaw ay alam mo na yung tama at mali, sa ginagawa mo pa mali,
Sa eternal damnation ang punta mo. Hindi ka na excuse. Yung age of reasoning, it's 7, alam mo na yung ginagawa mo eh. 7 years old, 6 years old. Age of reasoning. Marunong na magsinungaling, marunong na magnakaw. Verse 13. Because from the least of them, even to the greatest of them, everyone is given to covetousness. Sa maliit o malaki, or kahit na anong age, lahat naghahangad. And from the prophet, even to the priest, everyone deals falsely. O binabanggit, si Almighty Father nagbanggit ito, hindi ako. Nasa Bible to. And from the prophet, ang dami natin mga false prophets ngayon. And even the priests, hindi lang to priests, pastors, religious leaders. Baka sabihin, hindi, priest lang, hindi. Pastors, religious leaders, preachers, missionary. May mga missionary na gumagawa rin ng kasalanan ha. So lahat, walang excuse. Alam ni Almighty Father ang puso ng bawat isa sa atin. Everyone deals falsely. Lahat sinungaling. Lahat merong kanya-kanyang motive. Lahat kami kanya-kanyang agenda. Alam ni Almighty Father yun. Kaya baka magtaka kayo, pag pastor kayo, or preacher kayo, o preacher ako, ba't ako napunta sa impyerno? O hindi mo shinare sa mga tao na masasave ang tao dahil dapat ibigay niya yung kanyang buong pagkatao kay Almighty Father, yung kanyang wholeheartedly, yung buong buong body and soul ibigay kay Almighty Father. Pero ang anong tinuturo ninyo? Ibigay kayo ng tithes. Yun ang tinuturo ninyo. Na hindi masasave ang tao sa pabibigay ng tithes and offering. Bakit hindi nyo sinasabi yun sa mga tao? Sabihin ninyo. Nanghihingi po kami ng tulong, pero hindi po ito ang dahilan para ma-save kayo. Ganon. Maging honest kayo. Hindi kayo honest eh. Akala ngayon ng mga tao, ito nagbigay na ako ng tithes and offering, masasave na ako nito. Hindi ganon. Yayaman ako sa mundo nito, kailangan maging Christian ako kasi merong siksik-ligligo at umaapaw sila. Hindi ganon. Dahil ang tunay na kayamanan, si Almighty Father at si Jesus Christ, bakit hindi nyo yun isabi sa mga tao na sila ang inheritance natin? Sila ang tunay na kayamanan. Bakit hindi nyo sinasabi yun? Ang sinasabi ninyo, para yumaman kayo ng siksik-ligligo at umaapaw, babalik sa inyo to ng 100% or yung binibigay ninyo, yayaman kayo dito sa mundo, magbigay kayo. Ganun na sinasabi ninyo eh. Explain nyo sa tao na ang tunay na treasure, si Almighty Father. Si Jesus Christ. So, yun ang magiging dahilan kung bakit kayo mapupunta sa impyerno. Because from the least of them, even to the greatest of them, everyone is given to covetousness, and from the prophet, even to the priest, or pastors, or religious leaders, or preachers, missionaries, everyone deals falsely. Verse 14. They have also healed the hurt of my people slightly, saying, peace, peace, when there is no peace. Anong ibig sabihin ng verse 14 na to? Superficial lang.
ang pagsasabi ng peace. Peace. Superficial. Alam niyo yung superficial, no? Panglabas na anyo lang, meron tayong peace, may kapayapaan tayo. Panglabas na anyo lang, pero ang totoo walang peace. Pinapagaling ninyo ang mga crushed in spirit, pero superficial lang. Hindi totoo. Hindi truthful. Nagsasabi kayo na may peace, pero wala namang peace. Nagsasabi kayo ng peace, pero kinokontrol nyo yung mga tao. Hindi peace yun. Kinokontrol nyo yung mga tao eh. Niloloko nyo yung mga tao eh. Meron kayong nagra-rally for peace. Kasama pa kayo. Naghahakot kayo ng tao, tapos sasabihin niya nagra-rally kayo for peace. Hindi peace yun. Kasi kung peace ka, nasa bahay ka lang, nagpe-pray ka, yun ang peace. Ang peace galing kay Jesus Christ. Kapayapaan, hindi sa tao. Dahil ang tao, makasalanan. Ang peace, pagpe-pray. Hindi yung maghahakot ka, lika, rally tayo for peace. Para ipakita natin sa kanila. Mga ganun pa kayo. Ipakita natin na madami tayo, na gusto natin ng kapayapaan. Gusto yung kapayapaan, pero pag naglalakad kayo, maingay kayo, di ba? Tapos kunyari gusto niyo ng peace, pero gusto i-host niyo yung government. Kunyari pa sa mga beauty pageant, no, world peace, nag-away-away na yung mga beauty pageant, yung mga beauty contestants. Tapos yung mga beauty contestants pa, sa beauty pageant, may lalapit sa kanila na mga matatanda, no, na lalaki. May mga asawa yon. Tapos papatulan nila. Peace ba yon? Nagpo-promote ba ng peace yon? Kaguluhan ng pamilya ang gagawin ninyo. Meron akong kilala ganun ang ginawa. Beauty pageant. Nang gulo ng pamilya ng may pamilya. Ha? So hindi peace yun. Kalokohan yung ginagawa ng mga tao na peace. Sinungaling. They want power, fame, and wealth. Covetousness. Kaya, sisirain ni Almighty Father ang lupa na to. Verse 15, were they ashamed when they had committed abomination? Nahiya ba ang mga tao? Nung gumawa sila ng mga bagay na kadumihan, nahiya ba tayo? Ha? Yung iba pinagmamalaki pa. Oo, ano ko. Nakikita ko sa internet. Pinagmamalaki pa. Hindi nakikinakaya ang kasalanan niya yun. Nakalagay, alam na alam ni Almighty Father. Ang galing ni Almighty Father. Na-amaze ako kay Almighty Father. Alam na alam niya ang ugali ng mga tao. Were they ashamed when they had committed abomination? Nahiya ba sila nung gumawa sila ng kadumihan? No, they were not at all ashamed. Hindi sila nahiya. Nor did they know how to blush. Hindi man sila nag-blush. Hindi man sila namulay mukha nila. Ay, nakakaya naman. Hindi ganun. Hindi sila nag-blush. Usual na nilang, or routine na nila, gumawa ng kasalanan. Therefore, they shall fall among those who fall. Ang mangyayari sa kanila, they will go to Hades. At the time I punish them, they shall be cast down. Pag sinabing cast down, itatapon, pababa. Pag itinatapon ka pababa, saan napunta mo? Sa impyerno. Si Almighty Father ang gagawa nun. Pinagmamalaki na ngayon ng mga kasalanan, alam niyo ba? Nakikita ko sa internet eh. Hindi ko lang banggit, no? Yung mga bagay na nakakahiya, hindi na kinakahiya ngayon.
Yung adultery, hindi na kinakahiya ngayon. Yung mga murderers, yung mga chismisan, hindi na kinakahiya ngayon. Lantad na, nasa internet, kitang-kita. Lewdness na, hindi na kinakahiya. Kaya galit si Almighty Father. Pero mapapatawad sa kasalanan ang mga tao na gumagawa ng kasalanan, ng lewdness, ng adultery, ng murder. Lahat mapapatawad. Basta kailangan lang pag-trust kay Jesus Christ sa kanyang blood. Mapapatawad lahat, pero walang gustong bumalik. Gusto gumawa lagi ng kasalanan. At ipagyabang ang kasalanan. Bakit? Dahil sa power, fame, and wealth. Nangaagaw ng asawa, pinagmamalaki pa sa internet. Bakit? Kasi mayaman yung napangasawa. Yung mayaman yung umano sa kanya. Hindi na ikinakaya ngayon. Ang dadahilan, gutom kasi kami. Gutom eh. Kaya nga, di ba sabi ni Almighty Father, huwag kayong mag-alala, ako magpo-provide sa inyo. You are married to me, akong may responsibility sa inyo. Ganun ang sabi ni Almighty Father, di ba? Kaya ibang mga tao kumakapit sa patalim. Tatakot magutom. Gusto nang makaalis sa kahirapan. Makakalis man sa kahirapan, sa mundo na to. Pero forever ang kahirapan sa impyerno. Sana maintindihan ninyo. Nakakalungkot. Forever yung kahirapan sa impyerno. Hindi nyo ba naiintindihan yun? Sa ngayon, mahihirapan ka. Pero yung anong mas mahirap? Yung ngayon, na ang buhay mo lang ay konti lang dito. Or yung forever na nasa impyerno ka. Pero walang maniniwala. Nakalagay dito, ayaw nilang maniwala. At ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos. At yung mga gumagawa ng kasalanan, ayaw nilang marinig ang mga bagay na ginagawa nila. Pero hindi sila nahihiya. Pero ayaw lang nilang marinig. Walang malinis sa atin. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo kailangan ma-save. Kahit ako. Lahat tayo. Walang lamangan. Hindi ako holy. Madumi din ako. Kagaya ninyo ako. Pare-pareho tayo. Kailangan nating masave. Kailangan natin si Almighty Father. Kailangan natin si Jesus Christ. I-focus natin yung mata natin sa Kanya. Pang temporary lang ang buhay natin dito sa mundo. Yung soul natin, yun yung for all eternity. Saan mapupunta yun? Kay Almighty Father ba? Or sa impyerno? Mamimili ka lang eh. Verse 16, thus says the Lord, stand in the ways and see and ask for the old paths where the good way is and walk in it. Then you'll find rest for your souls. But they said, we will not walk in it. Ask for the old paths. Lumang daan. Ay, dito pala niya kinuha. Yung isang wala na siya, di ba? Yung isang preacher ba yon tawag doon? Dito pala niya kinuha yung kanyang pangalan. Stand in the way and see and ask for the old paths where the good way is. Itanong mo kung saan ang lumang daan. Kung saan nandun ang tamang daan. At dun ka maglakad. Ano ba yung old path? Yung path ni Almighty Father. The correct path. Yun ang path ni Almighty Father. Yung lumang daan. Hindi ko masabing lumang kalye. Kasi ancient. Si Almighty Father,
Matagal na niyang utos sa atin. Yun yung tama na path. The correct path. Yun yung tama. Pero nung ginawa ng mga tao, ang dami nating ginawang mga kalye. Ang dami nating ginawang mga pasikot-sikot. The path. Path to destruction ang ginawa natin. Ang dami nating mga... Ang gagaling kasi ng utak ng mga tao noon. Puro kasamaan ang nasa isip. Kaya ang nagawa ay puro path to destruction. So, saan tayo dadaan? Dun sa path na ginawa ni Almighty Father, nung simula't simula pa, ano yon? Yung mga commandments niya. Okay? Ngayon, yung mga commandments ni Almighty Father, nakalagay din sa New Testament. Kaso nga lang, naging compact, naging dalawa na lang. Pero kung i-analyze mo yung dalawang utos ni Jesus Christ, sakto yun sa 10 Commandments. Yung honor your father and mother, kasama na yun sa love your neighbor as you love yourself. Yung do not covet your neighbor's wife and neighbor's goods, kasama na rin yun sa love your neighbor as you love yourself. Yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, with all your being. Kasama na rin doon yung do not create an image in the likeness of a do not create image. Basta ganon sa 10 Commandments. Kasali naman yun sa love the Lord your God. Kaya yung 10 Commandments, compact na lang siya. Madali nang intindihin. Hindi mo na kailangan kabisaduhin yung 10 dahil baka hindi natin makabisado. Hindi ko nga kabisado yung 10 Commandments. Pero yung dalawa, alam natin. Kasi kung mahal natin yung kapwa-tao natin, hindi tayo maghahangad ng kung anong meron siya, hindi tayo papatay, hindi tayo ano pa ba yun? Adultery, hindi tayo irerespeto natin ang mga magulang natin. No? Kasi tungkol sa pakikipagkapwa-tao yun. Yung pangalawang sinabi ni Jesus na, love your neighbor as you love yourself. Ngayon, yung unang commandment, yun ang priority natin. Dahil pagmahal natin si Almighty Father, lahat na ng mga pagmamahal, kaya na nating i-spread sa mga tao at kaya na natin na sundin ang utos ni Almighty Father. Lahat. Si Almighty Father lang ang mahalin mo, lahat na yun, masasakop na lahat yun ng 10 Commandments. Dahil kung mahal mo si Almighty Father, lahat ng gusto niya susundin mo. Pero anong ginawa ng mga tao dito? Nakalagay sa verse 16, we will not walk in it. Hanapin mo yung lumang daan or yung old path, no? Old trail or passageway. Then, you will find rest for your souls. Nang sa ganun, mahanap mo yung kapayapaan ng iyong kaluluwa. You'll find satisfaction, and joy, and peace. No? You'll find rest for your soul. But they said, we will not walk in it. They do not want to follow the correct path to righteousness. Ayaw ng mga tao. Verse 17. Also, 1 hour na agad. Also, I set watchmen over you, saying, listen to the sound of the trumpet. But they said, we will not listen. Nagpadala si Almighty Father ng watchmen. Yung mga watchmen, they are assigned to give warnings to people. Kaya nga watchmen is, alam niyo yung barko, pag lighthouse, may anong watchtower ba tawag doon? Yung lighthouse, di ba, yun ang nagbibigay ng warning pag may barko na dadaan, umiilaw yung lighthouse. Ganon, watchmen. Pag padating na yung tragedy or alam na ng mga may signal na, alam na may darating na barko. Ngayon, itong mga watchmen, nakikiramdam sila. Alam nila at nagpe-pray sila. Ngayon, ang sabi nito, I set watchmen over you. Listen to the sound of the trumpet.
Sound of the trumpet, ito yung warning. Makinig kayo sa warning ng mga watchmen. But they said, we will not listen. Ayaw makinig ng mga tao. Lahat tayo, watchmen. Pag Christian tayo, and we know our Father, we share the Bible to the people. Watchmen tayo. Alam natin yung galit ni Almighty Father, watchmen tayo. Alam natin yung pagdating ni Jesus Christ na kung ano ang mangyayari, watchmen tayo. Pero hindi natin alam, syempre, yung time and date. Dahil ang nakakaalam lang noon si Almighty Father. Walang nakakaalam kahit isa. So, ang ginagawa natin ay check natin yung panahon. Nakikita naman natin siguro ngayon na iba na yung panahon natin kumpara dati, no? Yung mga binabanggit sa Book of Revelation, unti-unting it's unfolding before our very eyes. But they said, we will not listen. Matigas ang ulo, stubborn people. They don't want to listen to the warnings. Verse 18, therefore hear you nations, and know, O congregation, what is among them. So the nations must listen and understand what will happen to them. Hear, O earth, verse 19, behold, I'll certainly bring calamity on these people. Ano ba yung mga calamities? Ang daming nating mga calamities. Volcanic eruption, earthquake, hurricane, flood, wars, famine, inflation, diseases. Inalaw ni Almighty Father. The fruit of their thoughts, because they have not heeded my words, nor my law, but rejected it. Sabi ni Almighty Father. Bakit magkakaroon ng calamity? Bakit tayo nahihirapan? Bakit tayo nasasaktan? Because we have not heeded the words of our Father. The warnings of our Father. The laws of our Father, we rejected it. Matigas ang ulo natin, rebellious tayo. Verse 20. For that purpose to me comes frankincense from Sheba, and sweet cane from a far country. Your burnt offerings are not acceptable, nor your sacrifices sweet to me. Nakikita na ninyo? Na hindi importante yung tithes and offering. For what purpose to me? Ano ang purpose? Yung comes frankincense from Sheba. Alam niyo yung frankincense, no? Yung mga naamoy yun eh. Incense na galing pa sa Sheba. And sweet cane from a far country. Matamis na cane. Sugar cane to, no? From a far country. Anong purpose para sa akin nun? Your burnt offerings are not acceptable to me. Hindi ko tinatanggap yung mga burnt offerings ninyo. Kahit na yung mga sacrifices, hindi yun sweet sa akin. Sabi ni Almighty Father, ano ba yung mga sacrifices na ginagawa natin? Giving tithes and offering. Ulitin ko. Hindi yun natutuwa si Almighty Father. Ang gusto ni Almighty Father, tigilan natin yung gumawa ng kasalanan. Yun ang gusto ni Almighty Father. Ibigay natin ng sarili natin, buong pagkatao natin kay Almighty Father dahil Kanya tayo. Yun ang gusto ni Almighty Father. Ano ba ang may bibigay natin kay Almighty Father? Siya nga ang nag-create ng lahat. Hindi, nag-sacrifice kami, nagpakahirap kami. Nagpakahirap kayo? Hindi ka nagpakahirap. Yung health natin galing kay Almighty Father. So, anong pagpapakahirap ang ginawa ninyo? Wala, di ba? Verse 21.
Therefore, thus says the Lord, behold, I will lay stumbling blocks before this people, and the fathers and the sons together shall fall on them. The neighbor and his friend shall perish. Lahat ng mga nagkasala, yung hindi mga remorseful, at hindi nagpaka-humble, at hindi takot sa salita ni Almighty Father, lahat, they will be perished. They shall be perished. Ano ba yung perish? They will die or cease to living. They will die or cease living, disappear or cease to exist, decay or decompose. Lahat ng mga rebellious people, yung mga hindi humble, yung hindi takot kay Almighty Father, at hindi remorseful sa mga kasalanan. Yung hindi bumalik kay Almighty Father, they shall perish. Cease to exist, decay or decompose, disappear, die or cease living. Verse 22, thus says the Lord, behold, a people comes from the north country, and a great nation will be raised from the farthest parts of the earth. Verse 22 na tayo, no? People comes from the north country. Alam niyo ba yung north country? Di ba pag sinasabing north heaven? Kaya sinasabing country yun, heaven, kasi maraming tao doon. Maraming mga souls doon. And a great nation will be raised from the farthest parts of the earth. Yung New Jerusalem. So yung mga souls, nabanggitan natin, ano? Yung mga souls in heaven, na they follow the Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit's teachings. They are faithful to the Almighty Father. Yung mga souls nila, nandun, nagpapahinga kay Almighty Father. Okay? Gaya, bagitin natin ito si Daniel. Daniel chapter 12, verse 13. But you, go your way till the end, for you shall rest, and will arise to your inheritance at the end of the days. So, sabay-sabay, makukuha ang inheritance. Sabay-sabay, ang punta, ang dating ng mga souls from the north country, from heaven, sabay-sabay, titira sa New Jerusalem. Kita na ninyo? Na nasa Book of Revelation din. Tingnan ninyo, magkakadugtong ano? Ang galing ng Almighty Father. Talaga magaling si Almighty Father. Na-amaze ako sa Kanya. Ang galing ng Almighty Father. Powerful. Awesome. Magnificent. Hindi. Kulang ang words to describe our Father. Verse 23, they will lay hold on bow and spear. They are cruel and have no mercy. Their voice roars like the sea, and they ride on horses as men of war, set in array against you, O daughter of Zion. So meron silang hawak-hawak na bow and spear. Cruel and have no mercy, their voice roars like the sea. So, makikita natin ito, no? Sa Revelation chapter 19, verse 11. Umpisa natin sa verse 11, ano? Kasama ni Jesus Christ. Now I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. So nasa verse 14 yung armies in heaven,
clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Na nandito sa Jeremiah chapter 5, Jeremiah chapter 6, verse 23, yung army in heaven. Ngayon sa mouth ni Jesus Christ, no, ituloy natin. Now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and he himself will rule with them. He will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of God, and he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. So si Jesus Christ yon, nangunguna. Si Jesus Christ, kasama yung armies in heaven. No? Ayan, no? Behold, the people comes from the north country, and the great nation will be raised from the farthest parts of the earth. So, army ni Almighty Father, kasama ni Jesus Christ. Verse 24, we have heard the report of it. Our hands grow feeble. Anguish has taken hold of us. Pain as of a woman in labor. So, nung marinig ni Jeremiah, no, na-confirm ni Jeremiah yung mangyayari, he felt weak. Yung kamay niya nanghina. Parang si Daniel, nanghina rin, di ba si Daniel? Natandaan naman niyo. Hindi niyo natatandaan. Napagod si Daniel. Saan ba yung verse na yun? Ba't kasi nalimutan ko eh. Dahil nga nakita niya yung pang-apat na kingdom. Kaya nanghina siya. Next time ko na hahanapin. Ilalagay ko na lang link dito. Sino kausap ko? Verse 25. Do not go out into the field, nor walk by the way, because of the sword of the enemy. Fear is on every side. So, matatakot lahat ng tao because they do not know what will happen to them. They have no one to run to or to turn to. Lahat ng sulok ng mundo. O daughter of my people, dress in sackcloth and roll about in ashes. Mag-lament or mag-mourn, no? Kaya pag sinasabing sackcloth, magsuot kayo ng sackcloth, ibig sabihin to, magsisi na kayo sa kasalanan ninyo, humingi na kayo ng tawad kay Almighty Father. Yun ang ibig sabihin. Umiyak na kayo ng sobra-sobra. Maglament kayo. Ask for forgiveness. Be remorseful. O daughter of my people, dress in sackcloth and roll about in ashes. Make mourning as for an only son, most bitter lamentation. For the plunderer will suddenly come upon us. Hindi alam kung kailan darating. We do not know when the time of harvest will be. Kasi time of harvest na to. Na binabanggit din ni Jesus Christ. Verse 27, I have set you as an assayer and a fortress among my people. Sabi ni Almighty Father kay Jeremiah. Ano ba yung assayer? Or assayer? Yung assayer, it's examiner, investigator, inspector, analyst, checker, reviewer, assessor, surveyor. Ginawa kitang assayer. Okay? Or manager, parang gano'n, or scrutinizer. Ikaw yung leader na mag-check sa mga tao, inquisitor, magbabantay, and a fortress among people.
Ikaw ang magiging tower or citadel, guard ng mga tao, that you may know and test their way. Para alam mo, i-check mo sila, titignan mo, bantayan mo yung mga tao. Sabi ni Almighty Father kay Jeremiah, tignan mo yung mga tao. Ikaw ang mag-check sa kanila, tignan mo yung kanilang magagawa. Kung tama ba ang gagawin ko, no? Sabi ni Almighty Father. Para malaman mo, tignan mo. Verse 28, they are all stubborn rebels, walking as slanderers. They are bronze and iron. They are all corrupters. So yung mga people, no, mga tao, unyielding, stubborn, tigas ng ulo, headstrong, walking as slanderers. Alam niyo yung slanderers? Mga backbiters. Pag nakatalikod ka, kung ano na sinasalita na masama sa'yo, pag nakaharap ka, takot naman ikaw, takot naman sila, i-confront ka. So yung mga tao na to, they are bronze and iron. Ano ba yung bronze and iron? Mahinang klase na mga bakal, metals, na pangkaraniwan mo lang makikita. Bronze and iron, kahit saan makikita mo, di ba? Hindi mataas ang value. They are all corrupters. Lahat corrupt, lahat nagkasala. Lahat madumi. Sabi ni Almighty Father, lahat tayo to. Ano ba yung corrupters? In return for money or personal gain. Naintindihan nyo? In exchange of money or personal gain. Hindi lang kasi money yung katapat ng mga corrupt. Minsan personal gain, information, laging may kapalit. Parang harlotry. No? Ganon din yung harlotry. Hindi lang pera yung kapalit, kundi posisyon sa kumpanya para makabenta, para makabenta ka ng kotse, halimbawa, or ng condo unit, ibebenta mo, ibibigay mo yung katawan mo, no? For personal gain, para makabenta ka. Ganun yung mga example nung madaling example ng corruptors. Iba pa yung mga sa government, corrupt, no? At hindi lang sa government corrupt, tayo din. Dahil tayo, in exchange of something, for personal gain, ay baka makatulong sa akin to, sige, may kapalit. Laging may kapalit. Verse 29, the bellows blow fiercely, and the lead is consumed by the fire. The smelter refines in vain, for the wicked are not drawn off. The wicked are the evil people. For the wicked are not drawn off, ibig sabihin, hindi sila nagbago. Madumi pa rin sila. Hindi sila natanggal. Nilagay, the bellows blow fiercely in a turbulent manner, no? Yung bellows, alam niyo ba yung bellows? Hindi yun hindi sa surgery, bellows. Parang trumpet siya na galing ng korte. Blow fiercely. The lead is consumed by fire. Yung lead, naging ash, natunaw ng fire. The smelter refines in vain. Yung smelter, yung gumagawa ng, nagtutunaw ng ginto, nire-refine niya yung bakal. Pero, hindi siya successful. Kasi, for the wicked are not drawn off. Hindi nawala yung evilness of the people. They did not change. They did not return to the Almighty Father. Yun ang ibig sabihin na to. And so, people call them rejected silver because the Lord has rejected them. Hindi naging successful, naging rejected silver.
Kasi, walang value. Magkakaroon tayo ng value kung nasa sa atin si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, priceless. Yung dugo ni Jesus Christ, priceless. Hindi nagkasala. Kaya magkakaroon tayo ng value pag didikit tayo kay Jesus Christ. Kaya lagi natin gagamitin yung pangalan ni Jesus Christ para hindi tayo ma-reject ng tatay natin. Dahil pag hindi tayo nagbago, our Father, the Lord will reject us like rejected silver. Pag hindi tayo nagsisi, hindi tayo naging humble, hindi natin kinakatakutan ang salita ni Almighty Father. Itong Bible, nakalagay na lahat paulit-ulit, hindi maintindihan ng tao. Hindi nakikinig ang mga tao, ayaw makinig, ayaw maniwala. Kung ganun ang mangyayari, nakalagay naman sa Romans chapter 1. Ang patutunguhan ng mga taong matitigas ang ulo, unbelievers, eternal damnation. Kaya nagbibigay ng warning si Almighty Father. This is a warning again. Isaiah warning. Zechariah. Ezekiel. Pinapakita na lahat ni Almighty Father. Hindi pa rin maniwala ang tao. Matigas ang ulo ng tao. Matigas ang ulo natin. Tayong lahat. Kailangan natin na magpakumbaba, matakot sa salita ng Diyos at maghingi ng tawad kay Almighty Father. Mapapatawad lang tayo dahil kay Jesus Christ. Didikit tayo kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang ipinadala ni Almighty Father para malinis tayo sa ating mga kasalanan. Ulit-ulit na natin ito, diba? Pero hindi ko alam kung may nakakaintindi. Kung maintindihan man, hindi ginagawa. Matigas ang ulo. Pero dahil sa mahal tayo ni Almighty Father, hindi siya nagsasawa si Almighty Father. Ang bait ni Almighty Father. Ang dami niyang mga salita dito. Yung mga warnings niya. Napaka-patient ni Almighty Father. Kung ako to, ano ba yung paulit-ulit na lang ako? Pero si Almighty Father hindi. Kinakausap pa rin yan, kinakausap yung kanyang mga prophets. Binibigyan pa rin ng binibigyan ng mga warnings. Napakabait ni Almighty Father. Dahil yun sa pagmamahal niya sa atin. Gusto niya tayong makasama. Hindi ba na niya naiintindihan yun? Gusto niya rin makasama, di ba, si Almighty Father? Pero, ano ang namamayani sa atin? Ang namamayani sa atin, yung buhay dito sa mundo, na temporary lang. Ang permanent, si Almighty Father, yun ang forever. In-explain sa atin ng Almighty Father, hindi natin maintindihan. Pero pasalamat tayo kay Almighty Father dahil persistent si Almighty Father. Tinuturuan niya tayo. Patient si Almighty Father. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Persistent and patient siya sa akin, sa atin lahat. At yun ay dahil sa kanyang pagmamahal. Gusto niya tayong makasama. Gusto niya sa tayong bigyan ng inheritance. Gusto niyang i-share sa atin kung ano ang meron siya. Kung yung power niya, gusto niyang i-share sa atin. Gusto niya tayong makasama. Tayong mga anak niya. Creation niya. Sana maintindihan natin yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin. Ilagay natin sa puso at sa isip yung tatay natin, yung tunay na tatay natin. Sa kanya tayo galing.
nakalimutan lang natin. Bumalik na tayo sa tatay natin. Thank you, and God loves us all so much.